Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sakit ng Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget. Hindi dapat na nangyari ito, Doy. Magkasintahan na tayo. Sinunod lang natin ang nararamdaman natin. Pero paano kung magbunga to? Paano na ako? Hindi pa naman tayo kasal. Walang problema dyan. Dahil hindi naman kita tatalikuran. Mapapatay ako ni Papa nito. Oh, bakit naman niya gagawin yan? Walang magulang o kaya ama na papatayin ng anak. Lalo na kung tungkol lang sa pag-ibig. Hindi ko alam. Pero nag-aalala ako. Sabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Ako ang bahala kung sakaling magbunga ito. Venus, bakit ka nagsusuka? Papa, Naglilihi ka ba? nahihilo po ako. Venus! Ang walang hiya. Hindi ko akalain na ibinigay mo ang lahat kay Doy. Patawarin niyo po ako, Papa. Sige. Tawagan mo siya at sabihin mo ang iyong kalagayan. At gusto ko siyang makausap. Opo. Kailangan na panagutan niya ang sinira niyang tangal mo. Ang gusto ko, bago mo isilang ang anak ninyo, ay magpakasal kayo ni Toy. Opo, Papa. Tatawagan ko siya. Pag nakalabas na ako dito sa ospital. Yan ang hirap ngayon. Kayo na mga kabataan. Yang nararamdaman ninyo lang ang iniisip nyo. Hindi na ninyo iniisip ang posible na mangyari. Kung napasubo kayo. Wala naman sigurong problema, Papa.
magnobyo kami ni Doy. Kakausapin ko muna siya. At sana, hindi niya talikuran yan. Hindi naman po siguro. Dahil nag-promise naman siya. At alam ko, tapat si Doy sa akin. Hello, Venus. Oh, bakit ka tumawag? Gusto ko na magkita tayo. Doon ba sa dati nating pinupuntahan? Namimiss mo na naman ako? Hindi yan. Kundi sa isang restaurant. Ang gusto kong puntahan natin. Magkita tayo doon. Oh, bakit? May okasyon ba? Matagal pa naman ang anibersaryo natin. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kung ano man yan, di sabihin mo na lang. Personal kong sabihin sa'yo ang sadya ko. O sige, kailan mo ba gustong magkita tayo? Bukas na, 9:00. Doon sa lugar na kung saan kita sinagot. Ano? May importante akong lakad bukas. Mas mahalaga itong pagkikita natin at pag-uusap, Doy. Isa anumang lakad mo. Ay, kinalulungkot ko pero hindi pwede na ipagpaliban ko ang lakad ko bukas. Ano? Kung gusto mo, sa linggo na lang tayo mag-usap o magkita. Hindi pwede abutin pa ng linggo ang pag-uusap natin yon. Ang sabi ko, mas importante ang lakad ko kaysa sa sinasabi mo na pag-uusapan natin. Ano? Saan ka ba kasi pupunta bukas? At hindi mo pwedeng ipagpaliban? Mas mahalaga itong sasabihin ko sa'yo. Pupunta kami sa aming opisina. Kaya importante dahil matagal ko nang hinihintay ito. Ganon pala. Mas mahalaga pa ang kung anumang bagay kaysa sa akin. Venus, sana maintindihan mo. Para rin sa ating kinabukasan ito. Pero mahalaga itong sasabihin ko sa'yo. Pero, sige. Kung mas mahalaga yan, wala akong magagawa. Sige, bye. Venus. Pinatay niya na. Pero, ano kaya yung sasabihin niya? At parang napaka-importante. Hello, Sir Ryan. Bakit kayo tumawag? Kaarawan ko bukas. Gusto ko sanang kayong dalawa ni Venus ang kasama ko na magdiwang. Ano? Kami ang kasama mo na mag-celebrate? Wow naman, sana all. Tayong tatlo lang, magsalo-salo. Really? Yes. Naku ha, importante kami kay Venus. Kayo ang gusto kong pumili kung saang restaurant tayo kakain. Naku ha, napaka-special naman kami ni Venus, Sir Ryan. Ang sabi ko, Ryan lang ang tawag mo sa akin. Sige. Kung yan ang sabi mo, di... Yan ang itawag ko sa'yo. Hindi ko matawagan si Venus. Kaya ikaw ang tinawagan ko. At ikaw na ang magparating sa kanya. Kung pwede, hindi ako makaistorbo sa iyo. Hindi. Sige, tawagan ko siya. O kaya puntahan ko doon sa bahay nila para masabi ko ng personal sa kanya ang sadya mo. Salamat, Yesa. Pero masyado akong nagtataka. Sa ano? Sa pagka-special namin ni Venus sa'yo. Oo. At sana hindi ako bibiguin ni Venus sa aking imbitasyon. Oo, ako na ang bahala. Sige, salamat. Sige ha, bye. Bye! Kahit hindi sabihin ni Ryan, alam ko, talagang may gusto siya kay Venus. Pero, paano na si Doy? Girl, I
Oh, iha, naihanda na ng katulong ang lamesa at pagkain. Halika na at kakain na tayo. Mauna na po kayo, Papa. Hindi pa ako gutom. Iha, buntis ka. At masama sa iyo ang hindi kumain sa tamang oras. Masakit ang loob ko kay Doy. Ha? Bakit, iha? Tinawagan ko at sinabi kong mag-usap kami bukas. Pero Anong sabi niya? hindi raw niya maharap dahil mas importante ang pupuntahan niya. Ano? Mas importante pa ang pupuntahan niya kaysa sabihin sa kanya na buntis ka? Ayun ang sinabi niya, Papa. May tawag daw sa opisina nila kaya punta siya doon. Ganon. Maganda raw kasi ang record niya sa kumpanya. Baka mag-flight na raw siya. Kung mag-abroad siya, paano na yung pinagbubuntis mo? Mas mabuti kung magpakasal muna kayo bago siya umalis. Hindi ako papayag, Papa. Paano kayo mag-uusap kung hindi niya maharap na sinabi mo? Ang sabi niya, sa linggo na raw kami mag-uusap. Ano? Sa linggo pa? Kailangang mapag-usapan na ang tungkol dyan. Hindi ako papayag na ganyan lang. Yun daw ang pwede kaming mag-usap, Papa. Yun daw ang araw na maharap niya pumunta dito. Sana magbago ang desisyon niya kung malaman niya na buntis ka na. Oo, Papa. Kahit ako, hindi ako papayag na talikuran niya ako. Iha, Pero kung tatalikuran niya ako, talagang kamumuhian ko siya habang buhay. Sandali lang. Andyan na. Ay, Kumusta ka na, Venus? ikaw pala, Jessa. Halika, pasok ka. Salamat, Venus. Halika, upo. Nakapasyal ka? Dahil tinawagan ako ni Sir Ryan, Bakit? Anong sinabi sa'yo? birthday niya daw bukas. At ang sabi, gusto niya tayong samahan natin siyang magdiwang ng kaarawan niya. Ano? Bakit hindi doon sa opisina nila? Gusto niya, pribado daw ang pagdiriwang niya ng kaarawan. Ano? At hiniling niya na dadalo tayo sa kanyang okasyon. Oo, pero... Huwag kang mag-alala. Huwag mo sanang biguin ang hiling ni Ryan. Dahil mabuti siyang kaibigan. Sige. Tingnan ko kung paano. Ay, kailangan na siguraduhin mo na dadalo ka para hindi naman umasa yung tao sa'yo. Ano ka mo, Doy? Mag-flight ka na? Oh bro, isa ako sa maswerte na napili ng kumpanya namin na bumalik doon. Mabuti yan. Talagang yayaman ka kung ganun. Sinabi ko naman sa'yo noon bro, mas mabuti ang mag-abroad ka kaysa magtrabaho dito. Pero mabuti sa'yo dahil isa kang teacher. Hindi naman ako nagsisisi sa pinili kong propesyon. Dahil masaya ako na magsilbi sa mga kabataan para gabayan sila para sa kanilang magandang kinabukasan. Sa bagay, magaling kang guro. At baka sa susunod na araw ay ikaw na ang principal. Sana magdilang anghel ka, bro. Oo bro, alam ko na matalino ka at malayo ang mararating mo bilang guro. Iha, saan ka ba pupunta? Dadalo ako sa kaarawan ni Sir Ryan, Papa.
Doon ba sa bahay nila gaganapin ang pagdiriwang o doon sa opisina nila? Sa isang sikat na restaurant daw, Papa. 3 lang kami kila Jessa. Yun pa ang sinabi kay Jessa. 3 lang kami daw. Ano? Sige, pagbigyan nyo na lang. Ang gusto niya, pribado ang pagdiriwang sa kanyang kaarawan. Bakit kaya? Hindi ko po alam, Papa. O sige, pagbigyan na ninyo. Dahil kayong dalawa naman ang kanyang kaibigan. Hindi sana po ako pupunta, pero Hmm, tama ang sinabi ninyo. Baka may masabi siya kung hindi ako pupunta. Baka sabihin niya, masyado akong mapagmataas. Tama ka, Iha. Mahirap din. At saka wala namang masama kung pagbigyan ninyo. Girl, I need you. I need your love. Wow! Ang dami mong inorder na pagkain, Sir Ryan. May karagdagan pa ito. Hintayin lang natin sandali. Hay nako, Ryan. Huwag mo nang ituloy kung ano pang order mo. Dahil hindi natin maubos ng lahat ng nandito sa lamesa. Kung hindi natin maubos, di iuwi natin. Ipabalot ko lang ang di natin maubos. Ano, nakakahiya naman kung mag-uwi pa tayo. Oh, bakit kayo mahiya? Baka kaibigan naman tayo. Kaya walang dapat na ikahiya. Oo nga naman, Venus. At masisira lang ang mga pagkain na ito kung hindi natin iuwi. Tama. O sige, kumain na tayo. Di bale. Siguro malapit na rin yung ibang putahe na in-order ko. Sige na, Venus. Kumuha ka na ng kakainin mo. Pwedeng ako nang maglagay sa pinggan mo, Venus? Ano? Ay, hindi. Nakakaya. Ako na lang. O sige, kumain na tayo. O sige, kantahan pa natin si Sir Ryan. Ano? Hindi na. Sige, happy birthday. Oh, sige, manalangin muna tayo. Venus, nahalata ko na VIP ka kay Sir Ryan. Parang ganun nga, Jessa. Hindi lang yan. Nahuli ko na lagi kanyang tinitingnan. Ano? Bakit hindi mo ba nahuli ang pagtitig niya sa'yo kanina? Ha? Akala mo hindi ko alam? Loko naman ng Ryan na yun ah. Pinagpapantasya niya ata ako. Sige, pabayaan mo na lang siya. Kausapin ko siya. Kung may plano siyang manligaw sa akin, ay wag na lang niyang ituloy. Kung ayaw niyang masira ang pagkakaibigan natin. Ano? Pabayaan mo na lang? Wala namang masama. Walang masama kamo. Ay may nobyo naman ako. Di sabihin mo na may nobyo ka na. Pero diskarte na niya kung paano ka liligawan. Ano? Ay hindi, Jessa. Basta sabihin ko agad sa kanya na wag na niyang ituloy kung may balak siya. Hello bro, bakit ka tumawag? Kasi nabalitaan ko na karawan mo ngayon, bro. Ha? Ay, oo. Pero tapos na ang pagdiriwang ko. Simple lang. Hindi mo man lang ako inimbita. Para 4 sana tayo na nagsalo-salo. Ha? Alam mo na may 2 akong inimbita sa pagdiriwang ng aking karawan? Oo. Dahil may nagsabi sa akin. Sila Jessa at Venus ang inimbita mo, di ba? Sa isang sikat na restaurant. Sorry bro. Kung hindi kita naimbita. Mas mabuti kung inimbita mo ako para masaya ang kaarawan mo. Sa bagay, baka hindi rin ako makakapunta. Bakit naman? O di wala ring silbi ang pag-imbita ko sa'yo
kung hindi ka rin pupunta pala? Kasi maghapon ako sa opisina na pinuntahan ko. Dahil malapit na akong mag-flight, bro. Ganun ba? Babalik na naman ako doon sa abroad. At baka makadiretso pa ako doon sa Canada. Ano? Pupunta ka pa ng Canada? Yan ang plano ko, bro. At sana matupad ang pangarap ko na makarating doon. Okay. Good luck sa'yo, bro. Salamat, bro. O sige, yan lang, bro. Bye. Bye. Oh. Lalayo pala si Doy. Pero bakit? Iiwanan niya si Venus? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Sakit sa Dibdib. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. How I cherish those moments.